A blessed day, everyone. Welcome to our Family Congress. I am Father Toto Galban from the Military Ordinariate of the Philippines. Ako po ang inyong magiging kalakbay sa mga sandaling ito. At hayaan niyo po akong magnilay patungkol sa hamon ng buhay. Sabi daw po nila mga kapatid, ang buhay ay parang apat na panahon. Merong tagsibol, merong tag-init, merong taglagas, at meron din naman taglamig. Una, tagsibol. Kung mapapansin natin, pag tagsibol, sumisibol, umuusbong. Ito yung panahon na umuusbong tayo sa ating buhay, sa ating kaalaman, sa ating pananampalataya, sa ating mga kaisipan, sa mga bagay-bagay. Pwede rin naman umuusbong ka sa pagmamahal. Tignan mo nga yung katabi mo, nagmamahal ba yan? Umuusbong na ba ang pagmamahal niya? Yun, ito yung panahon na tila baga excited tayo, fresh na fresh. Pero alam naman natin mga kapatid, hindi sa lahat ng panahon okay tayo. Kaya yung pangalawa, darating ang tag-init. So kapag ang halaman naiinitan, syempre umuusbong, lumalago, tumitibay. Ito yung panahon mga kapatid na marami tayong pagsubok na pinagdaraanan. Ito yung panahon na nasusubok tayo, nabe-burn out tayo. Pero sa mga pagsubok na yan, halimbawa sa mga mag-asawa na nag-aaway, hindi nagkakaintindihan, sa mga anak na hindi maintindihan ng kanilang mga magulang, ang mga magulang na hindi maintindihan ng kanilang mga anak, yung mga relasyon na tila bagang hindi nagkakaugnay-ugnay. Ito yung mga panahon pinapatibay ng ating Panginoon. Ito yung panahon ng tag-init. Pero kahit mainit, kailangan natin magpatuloy. Dahil hindi naman natatapos sa init ang lahat. Dahil darating yung panahon, yung pangatlo, yung tinatawag na taglagas. Ano ba yung taglagas? Ito yung panahon na kailangan nating bumitaw. Kailangan natin magpakawala. Iba yung isang puno, kapag ang kanyang mga dahon ay nalalagas, hinahayaan niyang ang mga ito ay mawala, mapunta sa lupa. Di po ba? Pero mapapansin po natin na sa tuwing taglagas, meron pa rin umuusbong, merong panibagong darating. Hindi ibig sabihin na nawawala na yung dahon mo ay katapusan na ng lahat. Ang panahon ng taglagas ay panahon din ng pagpapalakas, ng pagpapatibay. Diba? Kinakailangan ng punong magpalit ng kanyang dahon para mas lalo siyang tumingkad, para mas lalo siyang tumaas, para mas lalo siyang lumago. Ito yung mga panahon mga kapatid na kinakailangan mong bumitaw. Ano ba yung kailangan mong bitawan? Siguro yung bisyo mo sa paninigarilyo, yung bisyo mo sa pagsusugal, yung mga bagay na wala namang kabuluhan, na nagpapahirap lang sa'yo, na akala mo good sa'yo, pero kailangan mo na palang pakawalan para lumago ka. Pwede yung karelasyon mo na inaakala mo forever mo, pero hindi naman pala, dahil niloloko ka lang. Diba? Kaya kailangan mong bumitaw, kailangan mong mag-move on para lumago tayo sa ating pagkatao. Ito yung panahon ng taglagas. Kaya kung pakiramdam mo, nalalagas ka na, pakiramdam mo, nawawalan ka na ng pag-asa, huwag kang mag-alala. Talagang parte ng buhay yan. Pero kailangan natin magtiwala sa ating Panginoon. Pang-apat,
Ito yung tinatawag na taglamig. Tignan mo nga yung katabi mo, nanlalamig na ba? So, sa buhay ng tao, darating talaga yung panahon na manlalamig tayo. Darating yung panahon na yung pagmamahal mo sa asawa mo, hindi na ganun intense. Darating yung panahon na manlalamig tayo sa ating pananampalataya. Pero kapag dumating man yung panahon na yun, huwag nating kalilimutan magtiwala. Huwag nating kalilimutan na umasa sa ating Panginoon. Dahil parte yan ng ating buhay. Darating talaga yung panahon na manlalamig tayo. Pero mga kapatid, sa anumang apat na panahong ito, meron tayo o andun tayo. Kung ikaw man ay nasa tagsibol, tag-init, taglagas, o taglamig, inaanyayahan tayo ng ating Panginoon na ayusin natin ang ating mga buhay. Magpakabanal tayo, magpakabait tayo. Ano man ang estado natin sa ating buhay, bagamat tayo'y bata, binata, dalaga, may asawa, pare, madre, kung sino man tayo, isa lang ang panawagan ng ating Panginoon, magpakabanal. Mga kapatid, tagsibol man, tag-init man, taglagas man, taglamig man, pag tayo magpapakabanal, tayo ay mananatiling payapa. Uli, ito po si Father Toto Galban, ang inyong kalakbay sa hamon ng buhay. God bless.